I am the God that healeth thee. I am the Lord your healer. Hallelujah, hallelujah. We will continue to praise you, O God. Hallelujah. For you are worthy to be praised. Hallelujah, hallelujah. Your name is great. Your name is holy. Hallelujah, hallelujah. We thank you, Father God, for this wonderful day, O God. Once again, your children are here to worship you, to praise you, to lift your name on high, O Lord. Hallelujah. To give you thanks, O Lord, for your faithfulness, for your goodness in our lives, O God. Hallelujah. Hallelujah. Lord, salamat po aming Ama muli sa umaga po ito. Hallelujah. Nawa sa lahat ng aming inawit, sa lahat ng aming mga papurit pagsamba na itinaas sa inyo aming Diyos. Lord, nawa kayo po yung naluwalhati, kayo yung nalugod namin, kayo yung napapurihan namin, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Tunay nga, O Diyos, hindi man sapat yung aming mga labi, yung aming mga pananalita upang ihayag yung kabutihan, yung kaluwalhatian nyo, yung katapatan nyo sa buhay namin. Ngunit Lord, sa abot ng aming makakaya, gagawin namin ito, O Lord. Hallelujah. Ang lahat ng aming mga kakayanan ang magagawa namin upang purihin kayo, upang pasalamatan kayo, upang luwalhatiin kayo sa aming mga buhay. Maraming salamat po, O Diyos. At sa pagkakataong ito, as we continue to worship you, as we continue to gather here in your church, Lord, hallelujah. Once again, we will hear from you, O Lord, hallelujah. Makikinig kami sa inyo. Ano man, Panginoon, yung nais nyo, ano man, Panginoon, yung mga nais mo na ihayag para sa amin, sa bawat isa sa amin. Lord, nandito po kami ngayon. Hallelujah. Bukas ang aming mga puso, bukas ang aming mga pandinig, upang tanggapin, O Diyos, kung ano yung kalooban nyo, kung ano yung mga plano mo, yung mga panukala nyo sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya Lord, maraming salamat po ulit sa umaga po ito. Lord, to you alone all the glory, all the honor, the praises, the worship and thanksgiving in the name of our Lord Jesus. Amen. 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 Sige po mga kapatid, tayo po ay makakaupo na. Amen. Magandang umaga po sa inyo. Higit sa lahat po sa ating Diyos na buhay, maging sa mga kapatid na nanonood online. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Purihin po ang Diyos. Ngayon po muli ay isang magandang araw ng Friday, kung saan ay ating pong ginaganap yung pagdiriwang para po sa ating pagsamba, para po sa ating pagpuri sa ating Diyos na buhay. So maraming salamat po muli sa bawat isa. Welcome po sa gawain ng Shikainawan, mga kapatid na nanonood through online, sa ating FB Live, sa ating YouTube channel. So purihin po ang Diyos at pagpalain po ang bawat isa. Sa pagkakataon po ito, tayo po ay makikinig ng kanya pong mensahe, ng kanya pong salita. Mababasa po natin ang ating pong salita sa ikalabimpitong talata ng Matthew chapter 17. Verses 14 to 21. Ito po ay isang tagpo sa Bible kung saan pinagaling po ng Panginoong Hesus ng isang bata. Basahin po natin sa verse 14. Nang sila'y makabalik, napakaraming tao ang kanilang nadatnan. Lumapit kay Jesus ang isang lalaki at lumod ito sa harap niya at nagsabi, Ginoo, maawa po kayo sa anak ko. Siya po'y may epilepsya at lubhang nahihirapan kapag sinusumpong.
Madalas po siyang mabuwal sa apoy o kaya'y mahulog sa tubig. Dinala ko po siya sa inyong mga alagad, ngunit siya'y hindi nila mapagaling. Sumagot si Jesus, lahing napakasama at walang pananampalataya. Hanggang kailan ako dapat manatiling kasama niyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin ninyo rito ang bata. Inutusan ni Jesus ang demonyo na lumabas sa bata at ang batay gumaling agad. Pagkatapos lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, nang wala na ang ibang nakakarinig, bakit po hindi namin mapalayas ang demonyo? Verse 20, sumagot siya, dahil sa maliit ang inyong pananampalataya. Tandaan ninyo, kung kayo may pananampalataya sa Diyos na sinlaki ng buto ng mustasa, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka roon, at ito'y lilipat nga. Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa. In verse 21, sumagot siya, dahil sa maliliit ang inyong pananampalataya, tandaan ninyo, kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos na sinlaki ng buto ng mustasa, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka roon, at ito'y lilipat nga. Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa. And in verse 21, 22. Oh, amen. So hanggang dyan na lang po, hanggang verse 22 po tayo. So purihin po ang pagkabasa ng Diyos, pagkabasa ng salita ng Diyos, at pagpalain po bawat isa sa atin. So ito po ay isang tagpo sa Bible kung saan ang ating pong Panginoong Jesus ay nanggaling sa natatandaan po niyo yung Transfiguration. Kababalik lang po na ng Panginoong Jesus galing sa bundok. At doon po kasama ng Panginoong Jesus si Peter, si James at si John. At dito nga sa pagbabalik nila ay maraming tao ang sumalubong sa kanila. At kasi very popular na po ang Panginoong Jesus noong mga panahong iyon sa mga ginagawa niyang miracles, mga milagro, pagpapagaling ng mga may sakit, pagpapalayas ng demonyo. At doon niya nabasa po natin na sa paglapit niya sa mga tao, mayroong isang lalaki na isang tatay lumapit sa Panginoong Jesus. At sabi, as Jesus approached the crowd, so the father of a sick boy approaches Jesus with a great need. May isang pangangailangan itong tatay na ito. Yung kanya daw anak, ang sabi po dyan ay mayroong epilepsy. Or yung alam niyo yung epilepsy, yung sakit na nanginginig, natutumba na lang, na nangingisay. So bakit sa kanya inilapit ng Panginoong Jesus yung ng tatay? Yung pala galing na doon sa mga disciples niya. Nadala na niya yung bata, sabi doon sa mga disciples, pag-pray, lay hands, pagalingin. Pero anong nangyari? Wala pong nangyari, hindi gumaling. So itong tatay na ito, sa kagustuhan niya na gumaling yung kanyang anak, ay ang inabangan ng ating Panginoong Hesus. Hindi kaya ng mga alagad eh. So nandun yung kanyang pananampalataya na mapapagaling po yung kanyang anak. And alam niya na ang Panginoong Hesus ay nagpapagaling. Ang batang ito, nagtataka rin, alam nyo, yung mga disciples eh. Kasi kung babalikan natin yung mga nakaraang pangyayari do sa Mateo, yung mga disciples niya sinugo ng Panginoong Hesus at sila ay nagminister sa mga tao, iba't ibang bayan. At ang dami nilang pinagaling, ang dami nilang mga pinalayas na demonyo, yung mga taong inaalihan ng demonyo, pinalayas nila. At nung bumalik sila, ang tuwan-tuwa sila, ang saya-saya nila, sabi nila,
Panginoon, ang bawat demonyo, mga may sakit, gumagaling, mga demonyo, lumalayas. Sabi niya, tuwan-tuwa siya yung report ng mga disciples niya. Pero dito po sa pagkakataong ito, itong anak na ito ng isang lalaki, ng tatay na ito na lumapit sa Panginoong Jesus, siya po ay hindi gumaling yung bata. So, may pangangailangan na napakalaki itong tatay na ito. Alam niya siguro yung mga disciples na nagpapagaling, nagpapalayas ng demonyo. Dinala niya doon ang kanyang anak, hindi rin nangyari, hindi rin gumaling. Ang sabi po dyan, yung anak ay natutumbang, nangingisay, umaano sa apoy, sa tubig. Hindi lang, ang tawag po dun sa atin, sa pangkaraniwang sakit na ganun, epilepsy. But in real sense talaga, hindi lang basta epilepsy, hindi lang basta epileptic itong batang ito, kundi inaalihan siya ng demonyo. Mayroong sumasapi sa kanya na demon. So nadidemon possess. At pag nadidemon possess siya, kung saan na lang gumugulong siya sa apoy, sa tubig, at nahihirapan, lubhang hirap na naawa itong tatay niya. So there is a great need dito po sa batang ito. So let's give a title sa ating pong mensahe, When the Need is Too Great. For the disciples, for the Father, it's too great. Hindi nila napagaling ng mga disciples. Ni-rebuke na nila yung demonyo, walang nangyari. So kinailangan pa na hintayin, hanapin itong tatay, ang ating Panginoong Jesus, para lang mapagaling itong kanyang anak. Hindi natin masisisi siguro itong mga disciples, bakit nila why they failed to do the work of God. It's a work of God. Di ba? Yung palayas ng demonyo, magpagaling ng mga sakit. Kasi bawat isa sa atin, we have also nakaranas din tayo ng mga unanswered prayer. Di po ba? Mayroon ba kayong mga unanswered prayer na nag-pray sa Lord pero wala? Parang hindi narinig. We have gone also through times when it seems like God is nowhere to be found, diba? Parang, saan kaya? Lord, saan na kayo? May mga ganun tayong pagkakataon na naranasan sa buhay. We have been in a situation where we have tried everything on our own, pero our situations remain unchanged. The same what happened dito po sa mag-ama, dito sa tatay at sa kanya pong anak. Ginawa niya, wala. So, there is, when the need is too great. So, makikita natin dito sa mga sumunod na tagpo, there is a great need of healing dito po sa mag-ama, do sa anak. There is a great need of healing para do sa mga disciples kasi on their own, they have experienced the same situation, the same case. Nagpalaya sila ng demonyo, nagpalagaling sila ng may sakit. But at this time, hindi nila po nagawa. Kung minsan may mga panalangin tayo, nanalangin, paulit-ulit, nanalangin. Nag-ask pa nga tayo sa church, pastor o kapatid, pakisama sa prayer request. Pati yung ating mga ibang kapatid, kahit sa ibang church sa Pilipinas, even mga pastor na, mga elders na tinawag natin. But the need was still unanswered, di ba? The same situation. The need was still great doon po sa kaso nung pong anak. And desperation set in. Sometimes there is a desperation we come to a desperation. Naranasan natin ito.
At parang pag nararanasan natin, parang siniisip natin, sinasabi natin sa sarili, I think I will not make it. I think I will not have it. I think I will not succeed. So parang gano'n na ba yung ating mga nararamdaman? But sa araw pong ito, hindi upang tayo ay mawala ng pag-asa sa ating mga unanswered prayer. I believe na meron tayo pa hanggang sa mga panahong ito, mga unanswered prayer, or yung bang hinihiling natin sa Diyos pero parang hindi pa nangyayari. So, we should not lose hope because there is something about the desperation of one with an unanswered prayer. We need Jesus, and Jesus is always drawn to answer our prayer. So, sa ating pong mga salita, nakita natin doon, answered prayer yung tatay. So, in any situations, hindi tayo makawala, hindi tayo makaalis, there is a way out. Hindi mo palayas kung sino yung dapat palayasin, yung demonyo, Jesus can do. And our Lord can do everything. Diba Philippians 4:13, sabi niya, I can do all things. Nakita ng Panginoong Jesus yung tatay, he is in desperation na yung tatay Sabi niya, bring the boy to me. Sabi nung Panginoong Jesus. Tawagin niyo yung bata, nasaan? And Jesus lay his hand on him and rebuked the devil. Diba? Nilay hands niya, ni-rebuke. And the boy was cured. At the very moment, layas agad yung demonyo. So, but kung siguro yung mga disciples, yung mga nagawa na ng ibang disciples ng ating Panginoon Jesus, hindi na-deliver yung bata. And we are also, ourselves are disciples of the Lord. Tayo ba? Halimbawa, mag-lay hands, magpalayas ng demonyo, magpagaling ng may sakit. So, tingnan natin, why the disciples fail. Anong in-address ng Panginoong Jesus sa mga disciple dito sa pagkakataon mo? Di ba lumapit yung mga disciple sa kanila? Sabi ng mga disciple, Panginoon, bakit di namin nagawa ang mga bagay na ito? Sa verse 19. Sabi sa verse 19, why could not we cast him out? Sabi sa verse 19. After Jesus delivers this boy, the disciples pull to Jesus aside and ask him, why couldn't we cast the devil out of this boy? Previously, ginagawa na nila ito They have given the authority. Diba, Luke 10:19, for we have been given the authority and power to cast down on snakes and scorpions. Diba, binigay sa atin in the name of our Lord Jesus. And it was an instruction of the Lord. Amen? Instruction ng mga Panginoong Jesus. Remember yung 72, yung pairs na isinend niya kasama yung 12 disciples. And they had even had some success. Talagang tuwan-tuwa pa nga sila nung mag-report sila sa Panginoong Jesus Then, but why is it different at this time? Anong sagot ng Panginoong Jesus doon sa verse 20? Unang-una sabi sa verse 20, because, Jesus said to them, because of your unbelief. Ibig sabihin, their faith is not, hindi, sa ibang salin kasi, you of little faith, maliit lang,
or kulang. Hindi genuine. Meron din, kaya lang, di ba meron namang, di ba may ginto na hindi genuine, may alahas na hindi genuine. Parang may faith din na gano'n, na hindi 100%. Sabi ng Panginoon Jesus, you do not have enough faith. If you had faith as a grain of a mustard seed, you could have done this. Sinasabi lang ng Panginoon Jesus, kung mayroon lang kayo na pananampalataya na ganitong buto, kaliit, ganitong kasinlaki lang ng buto ng mustasa, kaliit. Sabi niya, masasabi niyo sa isang bundok, pumunta ka doon and it will move. And nothing will be impossible to you, sabi po dyan. So, now, let's talk about genuine faith. Tingnan muna natin itong, bago tayo doon, mayroong ini-add pala ang ating Panginoon sa verse 21 eh. Basahin natin yung verse 21. Then Jesus adds something. However, basahin po niya, no? However, this kind does not go out except by prayer and fasting. So this sickness, this demon possession is kakaiba. It's different than the common sickness na na-encounter ng mga disciples. This demon possession sickness will not leave this boy except by prayer and fasting. So mayroon palang mga ganong degree ng demon possession wherein pag may isa lang medyo minister ng Lord, mag-lay hands, layas agad ang demonyo. Pero mayroon palang case, gaya ng itong ating pong example na ito, na hindi kaya. Punta natin doon, isa-isa tayo, sabay-sabay pa siguro tayo. Siguro ganun ang ginawa ng mga disciples eh. Sabay-sabay pa sila na nag-lay hands. Pero walang nangyari. Hindi nila napalayas yung demonyo. So it's a different category. The need was especially great. Kaya nga ang sabi ko, yung title natin is When the Need is Too Great. So ito yung situation when the need is too great. Sa sitwasyon pong ito, yung too great na tinatawag ay yung mahigpit na pagkaka-hold ng demonyo do sa bata. But it doesn't mean that it's the same. It's also the same as yung bang malaking pangangailangan natin wherein hindi lang basta natin makukuha sa prayer ng pastor or prayer request sa church, wherein we ourselves need to do, anong sabi dyan? Prayer and fasting. Meron pong mga ganun mga kapatid. The need was in the spiritual realm. Yun po yung tinatawag na, kasi yung demonyo, espiritu naman yun eh. So that boy was not fighting a physical sickness, but a spiritual sickness. Yung sabi kasi sa Tagalog, epilepsy, but it's not an ordinary epilepsy. So the boy was having a spiritual sickness. Normally, a spiritual problem, there are situations in our life, sickness, or something emotional, or something na may problema tayo happening around in our homes, in our personal lives, wherein the problem, the reason behind is spiritual. Meron po nun mga kapatid. And we as spiritual being spiritually alive, being children of God, nakakilala sa Panginoon, nabuhay ang ating espiritu, naisilang ang ating espiritu, we can deal with it. That's the good thing mga kapatid sa buhay po bilang mga anak ng Diyos, bilang mga Kristiyano. Anything bad or anything worse or problems, trials that the reason behind is something spiritual, we can deal with it.
oftentimes we get caught up in the physical realm. Gaya na, ito yung pagkakaiba natin sa mga hindi mananampalataya. Yung mga hindi mananampalataya, they get caught up only on the physical. They do it, they fight it physically. Wherein in our life as children of God, we know that there is a physical realm and there is a spiritual realm coexisting together in our lives. Yun po ang pagkakaiba natin. We are aware that there is spiritual and there is physical. Wherein the unbelievers, they do it and they are only caught in the physical realm. That's why kahit anong gawin nila, they cannot do anything. So let's continue. Our greatest needs are not the physical realm. Amen? Because we are already children of God. We are a spiritual being. We have been born again spiritually, mga kapatid. Amen. So, our greatest needs are not in the physical realm, but rather in the spiritual realm. Sabi ng Bible, di ba? Ephesians 6:12, for we wrestle not against flesh and blood. Ephesians 6:12, but against principalities, against powers, against rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Hindi daw ang pakikipaglaban natin, ang ating pakikipagbuno ay hindi sa laman at buto, kundi sa spiritual. Tandaan po natin na yun, mga kapatid. As children of God, our fight is not in the physical realm. Halimbawa, may nakagalit ka, may nakaaway ka, kasama mo sa trabaho, nakasagutan mo, nagkaroon kayo ng arguments, nakita mo, maliit lang to kaya-kaya ko to, para lang manalo tayo sa kanya. Pero kaya yung amo natin, hindi ko kaya ito, paano ko ito? We will not deal with them physically, but in the spiritual realm, we can deal with them. We can pray, we can rebuke. Kasi baka may espiritu na nag-uudyok doon para tayo awayin. Para tayo ang tawag doon, i-maltreat as a subordinate. Halimbawa, yung amo natin, baka meron tong espiritu na ganun. So, we can rebuke that. So, church, we are in a spiritual fight. So, how many of you still believe what the scripture says in 1 John 4:4? Anong sabi doon sa 1 John 4:4? Greater is He that is in you than he that is in the world. Mas makapangyarihan, mas malakas ang nasa atin kaysa nandito sa mundong ito. Amen? Amen. Mga anak, kayo ngay sa Diyos, at napagtagumpayan na ninyo ang mga huwad na propeta, sapagkat ang Espiritong nasa inyo, the Spirit that is within us, ay mas makapangyarihan kaysa Espiritong nasa makasanlibutan. Amen? Amen. So we believe that because it is a word of God. 1 John 4:4. Tandaan po niyan, mga kapatid. Memory verse. We have to keep showing God that we believe that. In every service like this, altar service, prayer meeting, Bible study, it is ginagawa natin at it is motivated spiritually. Ang lahat ng ito, it is for our own spiritual lives. So these are all great things. Satan is not ready to let go of every person that walks through our doors. Si Satan, laging pinagmamasdan yan. Kinukonsider yan, sino ba yung mga nakakasalamuha natin? Sino yung mga araw-araw nakaka-deal natin? Even yung ating mga pamilya, yung ating kaibigan, pilit na
gagamitin niya ni Satan to fight with us. Because there is a spiritual battle taking place in every individual, in every souls. Amen? And even in our church, there are brethren, or even not only those who, all of you who are present now, even those members of Shekinah One who are still outside, yung mga nasa labas na hindi pa nakakadalo, even they have a need. They need a spiritual breakthrough. Even maaring sa sarili natin, we can ask, do I need now a spiritual breakthrough sa ating spiritual na buhay? And ito yung sinasabi natin na great needs ng bawat isa sa atin. Spiritual needs. You know why, mga kapatid? Because it is spiritual, means it is eternal. This is the only thing that lasts in eternity. Yung eternal needs natin. Yung ating espiritu. So yung ating pong title, when the need is too great, when the need is spiritual, it can be the same. When the need is too great, the need is spiritual. The only way these needs will be met is by our faith. Diba sabi ng Panginoong Jesus? Because you don't have enough faith. Because you have little faith. You don't have genuine faith. So by exercising our faith and stepping out or leveling up our faith, we can deal with our own spiritual needs. Sometimes we get caught up in our flesh and place our physical needs above our spiritual. Ito ang malimit na nangyayari. We give more importance, pinahalagahan natin, mas binibigyan nating pansin yung ating mga physical needs rather than our spiritual needs. We as Christians, as children of God, dapat yun na po natin ang mas binibigyan natin ng weight sa buhay natin. Because, alam niyo po, why? Because this material needs or physical needs, di ba pinangako ng Panginoong Jesus? Matthew 6:33, that if we seek first kingdom of God. When we talk about kingdom of God, it talks about all spiritual Kaharian ng Diyos. Ang Diyos, espiritu. Kingdom of God, nasaan ba yun? It's in the spiritual realm. It's real. So sabi doon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ang sabi doon, all these things will be added unto you. Kung anong wala ka, dadagdagan. Ito yung ang binabanggit dito ng mga Panginoong Jesus, mga material na bagay, mga physical needs natin. So that's why, bakit tayo laging kuminsan nagbibigay, we place our physical needs above our spiritual. Sometimes ganun nangyayari. Sinabi na pala sa Matthew 6:33, unahin muna ninyo yung mga spiritual na bagay. But let the fight involves dito sa spiritual fight natin, it involves rulers of this world. And we are fighting for the souls of the community and even for the souls of our own souls. And Jesus said to His disciple, we have to increase our efforts if we are to succeed in this fight. Amen? Kailangan mag-effort tayo do sa ating spiritual fight. Yung sinasabing sa Ephesians 6:12, for we wrestle not against flesh and blood. That is our everyday fight.
We wrestle against principalities, against spiritual beings, principalities. So dito po sa ating binasang ito, nasa tagpo ng dito sa binasa natin sa salita ng Diyos, malimit ay nakukonsider natin na ang rason bakit yung mga disciple could not cast out this devil was because they had not been fasting. But that is not what Jesus did. Kasi binanggit ng Panginoon Jesus doon sa uli, this thing you can do through prayer and fasting. So, nag-conclude na agad tayo, baka hindi nga kailangan natin fasting. Let's see. Jesus said the reason they failed was because of their unbelief or lack of faith. So, it's always comes down to faith. Pananampalataya muna. And we should have a genuine faith na sinasabi ng Panginoon, kahit maliit lang, basta totoo. Diba? Kasi laki lang ng butil lang. It's an illustration of the Lord. It doesn't mean na yung maliit, ganun nga lang physically. But what the Lord is asking us is, ito ba ay totoo? Ito ba ay genuine? It always comes down to our faith. And in all our spiritual fight, faith is the answer, and faith will bring us or will give us victory. In 1 John chapter 5 verse 4, sabi po doon, for whatsoever is born of God overcometh the world, and this is the victory that overcometh the world, even our faith. Binanggit po dyan yun. And this is the victory that has overcome the world, our faith. So, unahin natin muna yung faith. The disciples lacked the faith to deliver this boy. Amen? Kasi sabi ng Panginoong Hesus, you don't have enough faith. But why? So, mayroon silang faith, but not enough. Para sa Panginoong Hesus, not enough. Kasi, dati nakakapagpalayas na sila eh. Nagtagumpay sila. They were succeeded on casting out demons during their ministering yung mga previous days. Remember, we are talking about receiving answers for needs that are seem too great. So this is spiritual. It's too great for us. Jesus gave them the key to increasing the faith when He said. So, binigay na doon sa mga disciples. Sabi niya, alam niyo ba bakit hindi niyo napapalayas yung demonyo? Mahina kasi, kulang kasi yung pananampalataya niyo. Pero binigyan siyempre, siguro magtatanong pa lang yung mga disciples, Panginoon, paano ba namin mapapalaki? Paano namin magagawang mas mataas or mas tunay yung aming pananampalataya? Hindi na nakapagtanong yung mga disciples, sinagot na sila ng Panginoong Jesus. Sabi sa verse 21, sabi niya, this kind cometh not out, but by prayer and fasting. Ang mga ganitong sitwasyon, which is very spiritual, sabi niya, it will not happen unless by prayer and fasting. So what does it mean, mga kapatid? Doon sa verse 20, sabi niya, kulang. Tapos sa verse 21, kailangan nyo ng prayer and fasting. Tayo ba ay nagpipray? Amen? Amen. So nagpipray pala naman tayo eh. So isa na lang ang kulang. Amen? Sabi kasi ng Panginoong Jesus, kung hindi prayer lang eh. To increase our faith, kasi sabi sa mga disciples, siguro yung mga disciples, nagpipray din sila, prayerful din sila. You have a little faith. You don't have enough faith. At sabi niya, you need this, prayer and fasting. Amen? Amen. Prayer and fasting will increase faith. Amen? Prayer and fasting will make our faith genuine. Maaring pag hindi sinabi kasing genuine, may halo eh.
yung karat ng gold, konti lang, 14K, 18K. Di ba yung pure gold is, ilang karat ba yung 24 or more pa? 22. Pagka 18 lang, ito na naman, gold din. Pag pina-check natin sa sanglaan, gold din yun eh. Magnet. Pero ano eh, merong halo. May mababa yung concentration ng gold. The same is true with our faith. And this is the faith na kailangan natin ay ating dinidevelop. Praying and fasting will make our faith genuine. Amen? Amen. Amen. We must pray. Sabi doon, prayer and fasting will strengthen. Magpapalakas, tatag ng ating pananampalataya. We must pray without ceasing. We pray every day. Prayer is the most important part of our relationship with God. Amen? So, importante muna, prayer lang tayo. Baka nakakalimutan din natin mag-pray. We know and we profess that we have relationship with our Lord Jesus because we pray to Him. We have a communication to Him. Amen? In every relationship, in every kahit sa secular world, kahit in our personal relationship, there is always communication. And when there is no communication, no more relationship, di ba? Pagka nag-break ang magkasintahan, kalas na, wala nang messaging. Di po ba? Pag ang magkaibigan nag-away na, ayaw nang, hindi na, kalas na, wala nang, hindi na tayo magkaibigan. Wala na, erase na siya sa friends list. Wala nang communication. The same is true in our relationship with our God. We can say na may relasyon tayo sa ating Diyos kung tayo ay buhay at active yung ating komunikasyon. And that is prayer. Prayer in the in its simplest definition is the way of communicating to God. Amen? So, I believe naniniwala ako ng bawat isa sa atin ay nagko-communicate kay Lord sa ating Diyos na buhay. In fact, without prayer, we have no relationship. Alam na natin yan. Amen? Without prayer, wala tayong relasyon sa Diyos. Kahit yung mga ibang tao sabi, hindi, may anak din ako ng Diyos, so may relasyon ako. Nagpipray ka ba? Tumatawag ka ba ng Ama? So, prayer. Now, so tapos na tayo doon sa prayer. Kasi sabi ng Panginoon Jesus, prayer and fasting eh. Nagpipray tayo. We all pray to, and we even pray together. Many people in the church do not understand fasting. Let's talk about fasting. Eto na. Fasting na tayo. Some people believe that fasting is a way to get God's attention in a crisis. Ganun kuminsan daw yung ating paniniwala to get the attention of God. Lord, magpa-fasting ako. Parang dati, parang isip mo, hindi ako pinapasin ng Lord. Teka, mag-fasting nga ako. Hindi raw ganun yun. Others believe that fasting changes the mind of God. Through our fasting ba, pwede nating i-change yung mind of God? Yung what is His plans, His will? Let's see. Pero hindi daw yun yung ginagawa ng fasting. What changes the mind of God? Anong sabi ng Panginoon Jesus? Faith. You don't have faith. You don't have enough faith. Your faith is low. You have little faith. Sabi niya, yung mga expression ng Panginoon Jesus when it comes to faith. So, faith only can move God. Our faith can change or can make the will of God change. Some people believe that fasting is a way to get God's attention in a crisis. May crisis tayo, may problema, may sitwasyon tayo. Papasting muna ako. So, hindi daw po dun.
Kung mapapansin daw po natin sa Bible, di ba malimit na sa mga na-encounter ng Panginoong Jesus, yung may mga pananampalatayang yung sinasabi niyang just like a mustard seed. Sinong unang example na naalala natin na na-amaze ang Panginoong Jesus talaga sa pananampalataya? Yung babaeng dinudugo. Naalala niyo yun? Ang faith niya, mahahawakan lang niya, matouch, even yung tawag dito, yung laylayan ng kanya. Sabi ng Panginoon Jesus, your faith has healed you. Sabi niyo sa babaeng dinudugo siya ng matagal na ilang taon. Sabi ng Panginoon Jesus, your faith has healed you. Ang isa pa yung centurion, natatandaan niyo yung centurion na a Roman soldier. Sabi niya, Panginoon, ngayon lang ibigkasin mo na magaling na yung aking anak. Ngayon din gagaling siya. Hindi niya sinabi pa sa Panginoong Jesus na punta ka doon sa bahay para ilihans yung kanya anak. But sabi niya, sabihin mo lang ngayon na magaling. Sabi ng Panginoon Jesus, you of great faith, sabi niya sa centurion. Na-amaze ang Panginoong Jesus. Grabe, sabi niya, grabe ang pananampalataya nitong tao. Sabi niya, ngayon din, ang anak mo ay gagaling. Di ba namumove ang Panginoong Jesus whenever He encountered people of great faith. Fasting doesn't do these things. Hindi dahil sa pagpapasting. So, anong ginagawa ng fasting? Anong ibig sabihin ng Panginoong Jesus dito? Fasting increases our faith. Amen? Ito pala yun. Kaya tayo pinagpapast ng Panginoong Jesus para umangat, tumaas, ma-strengthen, at maging genuine yung ating pananampalataya. When we fast, anong unang dumarating sa isip natin? Fasting. Magsasabihin, ay may fasting tayo sa Shikainawan. Alright, diet. Anong isip natin? Isip agad natin. What things comes to in our mind first? Food. Gutom ako nito. Diba? Ganun laki pa. Ano kayo nangyayari ko? Sasakit ang tiyang ko, kukulo, mangangasim, lahat na. Sasakit ang ulo. Lahat na naisip natin. Unang-una magugutom. Number one pa namang ayaw ng iba dyan, yung magutom. Amen? Isa ba tayo doon? Kaya nga ako nagtatrabaho para hindi ako magutom. Let's see. When we fast, we get hungry. And the longer, very hungry. Okay lang, sabihin niya, fasting natin, skip lang ng 1 meal. Hanggang tanghali, skip lang tayo ng breakfast. Okay lang. Okay. But pag sinabing 24 hours, 1 day, yung mga sobrang gutom ko na siguro. And it makes real hard for us pagka we are not used to fasting, to work or to think or to get to deal with other people. Pag, di ba, we experience just and this with dito sa Saudi Arabia pagka yung panahon ng Ramadan. Di ba ang hirap kung isang i-deal ng mga kaibigan natin na nagraramadan. Pero nasa isip ka kasi fasting mainit ang ulo. So, laging ganon kuminsan na isip na. So, that's why it's make real hard when we are real hard to deal with or to work when we are fasting. It's even harder for us to fast at home pag sa bahay lang because yung
ref ay andyan lang sa tabi. So, mas maganda pala pag nag-fasting tayo, walang ref or walang laman ang ref. Hindi na kandado. Ilak, Padlock. i-defrost muna. Kasi nagpa-fasting tayo, nakakita natin yung ref. Pag ganun, oh, meron dong may matamis, merong prutas. Alam niyo po, fasting is really, we avoid or we deprive ourselves with foods. Not only solid foods, but liquid. When we fast, we don't drink, but sometimes we let, minsan tuyo-tuyo na yung ating bibig, we can sip a little, we can drink isang lagok para lang mabasa yung ating bibig. But it's not drinking a glass or a half glass of water when we are fasting. Just to make our mouth, our lips wet, So, habang iniisip natin yung mga pagkain habang tayo nagpa-fast, yung palang maisip natin kuminsan, yung mga masasarap na luto, may napanood tayo, nagugutom na tayo yung pakayang tayo ay hindi kumakain. So, anong nare-realize natin when we are fasting? Fasting makes us realize that we are dependent on food. Real dependent, di ba? Nagutom talaga, nararamdaman natin. It makes us realize that we cannot make it more than a day or two without food. So, anong ibig sabihin po niyan? Mahirap pala mag-fasting. Lalo na kung isang araw, 2 araw pa kaya. How long na nag-fast yung ating Panginoong Jesus? Alam nyo ba? Ilang araw po? 40 days. Si Daniel, nag-fast din siya. Yung kay Daniel ay 21 days. May mga binanggit pa sa Bible na mga nag-fasting. Fasting causes us to realize that we cannot make it on our own. Sarili lang natin, naiisip lang natin lagi pag nagpa-fasting. Pagkain. So, anong nangyayari pag ganon? When we realize this, kailangan ko pala talaga pagkain sa buhay. So, we will realize, we will be reminded of our humanity. We are human being na kinreate ng Lord with food, with solid food, with liquid foods. So, and when we realize that we are dependent on things, it causes us to feel somewhat helpless. Amen? Fasting ako, ano mangyayari sa akin? Kung 3 days, baka wala na. Baka hindi na ako nun humihinga. Iniisip mo, wala na akong power nun Wala nang pinanggagalingan yung aking katawan So, we realize that we are helpless. And we feel that we are so, ano tawag doon? So, small or yung napaka-ano lang natin. Napaka-liit lang natin, napaka-baba lang natin. Tanggalan lang ng pagkain, di na mabubuhay. And it makes us realize how much big is God. Ito dapat yung isang maging realization natin. We were able to realize that we are human. We depend on material things. We depend on God. We depend on food. Then we feel that we are so small. Then dapat at the end we feel how big is God. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesus, prayer and fasting. Kailangan huwag lang fasting. Pag fasting lang talaga, wala kang prayer, ay talagang baka
sakit, hindi mo na alam kung ano nangyari, nagkasakit ka, hanggang sa baka mamatay ka nga. That's why ang sabi ng Panginoon Jesus, prayer and fasting, magkasama po ito lagi. And during we fast, we realize that we depend on food. We realize that without food, we will not live. But we have a God. That's why mayroong Matthew 4:4. Ano pong sabi sa Matthew 4:4? For man does not live on bread alone, but on every word of God that comes through His mouth. Sapagkat hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagbumula sa bibig ng Diyos. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Dito na natin mai-apply sa buhay natin. When we are fasting, marirealize natin, magiging sabi natin, ilan, naipatutuon na ba natin yan na nababasa natin yan lagi, na may memorize natin eh. Pero napagbulay-bulayan na ba natin na totoo nga kaya yung sinasabi ng Panginoong Jesus yun? Ng Panginoong Jesus dito sa Matthew 4:4. Eh, pag walang pagkain, mamamatay ako, magugutom ako eh. But sabi dito ng Panginoon, it's true mga kapatid. That's why the Lord Jesus is expecting each one of us to fast. Fasting causes us to realize we cannot make it on our own. To simplify all this, fasting makes us small and makes God big. Amen? So, we need God for sustenance ng ating, even our physical strength. We need God for our daily bread. Sa halip na yung tunay na tinapay, salita ng Diyos. So, we need God for our daily bread. And we need God for pretty much everything in life. God made the sun, God made the heavens, everywhere, to make us live. Yung araw, yung ulan, yung mga halaman nagpo-produce ng pagkain. In fact, God gave you breath of life that keeps you breathing every day. Amen? Siya yung nagbigay sa atin ng hininga. When we deny ourselves food, water, we remind ourselves how frail and helpless we are on our own. And this causes us to become small, we become humbled, and it causes God to become great in our life. May experience natin. When we are praying, Lord, samahan niyo ako, sustain my energy, sustain my physical need, I am fasting. Doon ka ngayon dumidepende sa gagawin ng Diyos. Babasa ka ngayon ng babasa ng salita ng Diyos at ikaw ay nai-encourage. Yung faith mo, unti-unti umaangat. Nalilimutan mo na ikaw pala ay hindi kumakain. Nalilimutan mo na ikaw pala ay nagugutom. And you will find yourselves alive. You will find yourself strong. Nawawala yung mga nararamdaman mo, di ba? Pag gutom, masakit ang sikmura, nangangasim, yung ulo, masakit. But when you apply this, mga kapatid, when you pray, at the same time you are fasting, you realize that God can sustain your physical needs. The greater God becomes in our sight, the more we place our trust in Him. The more we trust in God, the more faith we have in Him. Nandun na ngayon yung tiwala mo. Pag ikaw ay nagpapas, Lord, nagtitiwala. And I have experienced this, mga kapatid. Nasabi ko, hindi ako magugutom. Lord, you will be with me. Sabi nga, kasi nga, prayer and fasting, I prayed. Before we start our fasting, iseset natin, Lord, by this hour, by this day, I will start. Hindi ako kakain. Be with me, samahan niyo ako. Kayo yung aking pagkain. Mga salita mo ang aking pagkain. 100% mga kapatid, yung faith natin aangat, magiging genuine, magiging totoo. Ito na yung sinasabi ng Panginoong Jesus na as small as a mustard seed, and you can command a mountain
to move. Amen? Amen. Fasting increases our faith. Ito yung nagagawa po ng fasting. Hindi yung dahil sa fasting, nakukuha natin yung atensyon ng Lord. No. Nagpapataas ito ng ating pananampalataya. Nagpapatatag, nagpapalakas. At dito na-amaze, dito na ang Diyos, ang Panginoong Hesus na natutuwa pag ang ating pananampalataya, ang ating faith ay nagiging totoo, nagiging genuine. Fasting is also a sign for our desire for God. When we pray and fast, that means hindi lang yung pala pagkain ang dinidesire natin, hindi lang yung masasarap na mga bulalo, adobo, mga kaldereta, lahat ng masarap. When we fast, we are stating to God that He is more important than our food. Amen? Kailangan siyempre naman, siya yung provider, dapat we give more importance sa ating Diyos or water or whatever is it that we are fasting from. Sa mga bagay na nagpapast, commonly, most of the time from food, ibig sabihin, mas importante ang Diyos. Meron din kasing we fast from social media Amen? Dapat meron din pong ganun tayo, mga kapatid. It means that bibigyan natin ng Lord sa araw na ito. Walang Facebook, walang Twitter, walang YouTube, walang Instagram, walang TikTok. Lahat off ang wifi. Lord, sa maghapon ito, bakit? Kasi Lord, mas importante ka sa mga bagay na ito. That is social media fasting ang tawag po dyan. And we should, in this time, sa panahon natin ngayon, social media, kailangan din natin ginagawa niyan. Fasting from television. Nagawa ko na yan Kasi may TV sa bahay. Dati talaga namang hindi maghapon na wala talaga na wala akong tanda na hindi ko binuksan ang TV sa maghapon. Sa umaga, sa hapon. Sa umaga bago pumasok, sa hapon pag galing sa trabaho. Pero sabi ko, fasting Lord ako sa TV. Hinugot muna yung saksa, sa plug sa kuryente para kahit i-on yung remote, walang nag-on. Kasi yung remote nandun lang sa headboard ng kama So, we can fast from anything we need. Sa palagay ba natin nakaka-apekto na sa buhay spiritual natin. Fasting is not a way of forcing God's hand. Fasting is not a way of twisting God's arm into giving you an answer. Hindi po yun. But it is not a way of changing God, but it is a way of changing us. Amen? Tayo po yung nababago pag tayo nagpapast. We are dependent more on physical needs, on food, on social media, on television. But when we fast from these things, it is a way of changing us. May mababago at mababago. Kasi kasama nga po dyan yung prayer. And it is, mga kapatid, it is when we are fasting and then we pray. It is at that moment, at that time, that we are heard much or talagang doon tayo dinig ng Diyos. Doon malakas na malakas ang boses natin sa Panginoon. Amen? Kung gusto po niyo ng answered prayer kaagad, isabay niyo po doon sa pag kayo ay nagpapast. Unang-unang gawin natin, pag-pray natin sa Lord. Lord, turuan mo ako mag-fasting. Tulungan niyo ako mag-fasting. We need a breakthrough, mga kapatid. It's one way na itinuro ng Panginoong Hesus. Kaya yung spiritual battle, yung spiritual needs, yung great wherein doon malaki yung pangangailangan ay na-meet ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng
In another story sa scripture, so, amen ba kayo dito mga kapatid? Naunawaan ba niyo ito? Amen? Amen. Can the Lord hear amen? Amen. 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 Kailangan po natin mga kapatid ito as God's children. Another story in the scripture sa Mark chapter 2 verse 18. And the disciples of John of the Pharisees used to fast, and they come and say unto him, Why do the disciples of John and the Pharisees fast, but thy disciple fast not? Ito naman, sa tagpong ito, may mga Pariseo. Kasi yung mga disciple ni John, nagpa-fasting eh. Lumapit sa Panginoong Jesus kasi hindi yung mga disciple niya hindi nagpa-fast. Sabi niya, bakit yung mga disciple ni John nagpa-fasting? Bakit yung disciple mo hindi? These disciples of John asked this question to Jesus while John was in prison. Nagpa-fast kasi sila eh. These disciples were fasting for two reasons. Number one, they were accustomed to it. Kinaugalian na kasi. We don't fast because kasi nag-declare sa church, kinaugalian namin, schedule eh. Sa church, na tuwing araw ng Monday, during IP, may fasting. Naka-schedule yan. So, pag na-isip natin, Monday pala bukas, teka muna, kakain ako ngayon ng marami kasi fasting. So, that means you are already accustomed to it. That's one of the reason of the fasting na ginagawa ng mga disciples na now. This was part of what they believed. Yung mga Pharisees kasi, they fasted every 2 days. So, it was not required. These disciples were also fasting because John the Baptist was in prison. Yung mga, noong time na yon, nakakulong na si John the Baptist. So, nagpa-fast yung mga disciples niya. Pero yung mga disciple ng Panginoon Jesus, hindi. So, anong reason nagpa-fast yung mga disciple ni John the Baptist? Yung kanilang teacher, si John, ay wala, nandoon, nakakulong. He was in a death row. Papatay na siya eh. And that is their great need. Paano nila pagpipray na mapalaya or hindi mapugutan ng ulo itong kanilang teacher, si John. These disciples wanted to know why the disciple of Christ did not fast as they did. Sabi ng Panginoong Jesus sa verse 19, verse 18 yan, pinto tayo sa 19, Jesus said unto them, Can the children of the bride chamber fast while the bridegroom is with them? As long as they have the bridegroom with them, they cannot fast. Sabi dyan. Jesus shared the story of a wedding feast. Should the children and guests of the groom fast when the bridegroom is in them celebrating? So, that means that is not the time to fast. Anong ibig sabihin dyan ng Panginoon Jesus? Kasama pa daw yung bridegroom ng mga disciples. Sinong tinutukoy niya na kasama pa? Ating Panginoong Jesus. So, anong ibig sabihin lang doon? This is not a time of fasting. This is a time of celebration. Why? Because this time is to enjoy the company of our Lord Jesus. But doon sa 20, basahin natin yung 20. Anong sabi niya? But the days will come when the bridegroom shall be taken away from them. And then, sabi niya, and then they will fast in those days. Kaya pala naman Kaya pala sabi ng mga disciple ni John, bakit hindi nagpa-fasting mga disciples mo? Sabi ng Jesus, kasi kasandito pa yung bridegroom. Kandito pa ako kasi. Kailangan makasama pa nila ako. Pero sabi niya sa verse 20, darating kasi yung araw na mawawala na ako. I will be taken away from them. And then they will fast. So Jesus stated that the time to fast is when the bridegroom lives.
So, it's something prophetic yung sinasabi dito ng Panginoong Jesus. Not everybody understood yung kanyang pananalitang ito. But the Greek word for taken away is apyro, which means to lift off. Sabi ng Panginoon, doon po dyan sinasabi, will be taken away. Ang Greek word na equivalent daw po doon sa will be taken away yung apyro. Yung apyro, ang meaning sa real meaning ay to lift up. Itaas. And then sabi doon, when Jesus was crucified and ascended into heaven, then it should be time to fast. Amen? So now, the time, it's already happened 2,000 years ago. That's why every one of us, we are expected by the Lord, all His disciples, from that time He was taken away, He was lifted up on the cross, ascended unto heaven, that we should fast. Yun po yung ibig sabihin niya sa verse 20. And then they will fast in those days. The reason is clear. Jesus no longer be with them. They would be all alone. Without Jesus at their side, their faith will be damaged. So their faith would be weakened. Diba? Sabi niya doon sa mga disciples, yun ang reason. Kaya after niyang mawala, wala na yung bridegroom, di na nila kasama, kaya magpapas sila. Maghihina ang pananampalataya eh. And when i-check natin, ano nangyari nga doon sa mga disciples niya nung mapako ang Panginoong Jesus. It is evident the disciples had faith, but how much faith did they have? It doesn't take a lot of faith to watch miracle. It doesn't take a lot of faith to follow a miracle worker. And it doesn't take a whole lot of faith to do what the crowd is doing. So, do sa mga miracles na ginagawa ng Panginoong Jesus, ang Panginoong Jesus yung nagpe-perform, siya yung nagtuturo, at siya yung nagpabuhay ng mga patay, siya nagpapalayas ng demonyo. But nung mawala ang ating Panginoong Jesus, yung mga disciples, they doesn't have a lot of faith na to watch miracle, to make a miracle of their own. So, most of the disciples were just like you and I. Nung mawala na, humina na. Kasi nakadepende sila nung kasama ang Panginoong Jesus. Yung level of faith nila ay nag-subside. So many times in the scripture we read an instances where Jesus rebuked His disciples for their lack of faith. And it was a constant struggle with them. Yun talaga lagi naman ang na-encounter ng mga disciples, yung kanilang lack of faith. The reason that many of His disciples struggled in their faith was because they had depended on Jesus to do it all. Now, wala na ngayon ang Panginoong Jesus, hindi na kasama ng mga disciple. Nung mawala na ang mga disciples, ang Panginoong Jesus umakyat na sa langit, anong nangyari? Anong nakita natin, nabasa sa Bible na nangyari sa mga disciples? They all lose their faith, humina ang kanilang palataya. Akala nila, kalas na, tapos na yung ministry ng Panginoong Jesus. So, anong ginawa ni Peter? Nakatandaan nyo anong ginawa ni Peter? He denied the Lord 3 times. Hinuli na ang Lord eh. Wala, mahina na agad si Peter, dininay na agad yun. And yung iba nawala na, they disappeared from the sight. Di ba? 12 sila. Kung babasahin natin yung from yung sa story hanggang do sa crucifixion, si Peter lang ang nakita natin at saka yung sina James and John eh. Yung iba wala na, yung parang yung mga 5 na lang ata nandun. Nasaan na yung iba? Nag-disappear. So, 7 of the 12, anong nangyari? They went back to their old profession. Mga ano ba sila? They were fishermen. So, they gave up yung iniwan na ministry ng Panginoong Jesus, and their faith was severely damaged.
But in the scripture, Jesus had instructed them, when I'm gone, you will need to fast. Naalala siguro itong verse 20 na ito ng mga disciples by that time. Oo nga, no? Ito pala ang Panginoon na ang instruction, they should fast. Kaya naipagpatuloy nitong 12 muli. Na-revive sila, nag-fast sila, na-revive, muli silang lumakas, naging bold, at sila ay muling nagbalik sa kanilang ministry. It is when I am no longer with you that you will struggle in your faith, sabi ng Panginoong Jesus. This will be the time when you need to fast. So we fast to make our faith strong. Amen? Amen. So how does this apply to us today? Amen. Application na po tayo mga kapatid. We are living in the same time period the disciples live after Christ ascended. Amen? The same time na yung mga disciples ay there is already the dispensation of grace. We have Christ. We have our Lord living with us through Holy Spirit. And our walk is by faith, not by sight. Amen? Amen. So this is the time when we need our faith to be strong. This is the time when we will fight every demon possession, every demon, every works of demons. And this is the time when we are all in our spiritual fight. Spiritual yung ating pakikibaka, yung ating pakikipaglaban. Ito sa panahong ito. And this is the time we need to fast. Amen? Amen. There will be times that we struggle in our faith. There will be times that we can't see the way out. There will be times when when the need seems too great sa buhay natin. Mararanasan po natin yan. May struggle tayo. We cannot, sometimes we cannot get out of our situations. We are caught. Or sometimes there is a greater need. Be it in our physical, be it in our spiritual. But these are the times when we know we need to fast. It is our faith that will bring us all through these things. Pananampalataya na rin. That's why we need to fast. Fasting alone is not enough. Fasting must be combined with prayer. Amen? Tatandaan po niyo yun, mga kapatid. We get hungry. We feel ourselves na talagang depende lang sa pagkain. Tao lang tayo. Isipin na, tao lang kasi ako. Mahina lang ako. But if you choose the moment of weakness to pray, God will help up make it through. And all of a sudden, your faith begins to grow. Amen? Amen. The more and the more experience the moment of dependency of God. Habang dumarami daw yung ating karanasan na tayo ay nakadepende lagi sa Diyos. More and more, maraming pagkakataon, maraming beses. The more you experience God helping you overcome that dependency, the more your faith grows. Amen? Everything in your walk with Christ depends on your faith in Him. Sa lahat ng paglakad natin sa ating buhay pananampalataya, nakadepende lang po ito sa ating pananampalataya. Yung paglakad natin sa ating Diyos, kay Christ, yung pananampalataya sa Kanya. There are a lot of great needs in our assembly. The devil has been fighting us. We have been experiencing great things. But also, there are so many great needs.
You want to increase our faith, have a victorious life, you want the Holy Spirit in us, this is the time, mga kapatid. Come and pray and let the Lord know your struggle. Let's fast and increase our faith. Don't fast for an answer to your need. Fast to increase your faith. Don't fast. Huwag tayong mag-ayuno, huwag tayong mag-fasting para sa ating pangailangan. But mag-fasting tayo para magkaroon ng increase, maging strong yung ating pananampalataya. And this is praying and fasting. And it will give us the victory na hinahanap po natin. Amen? So, purihin po ang Diyos sa Kanya pong salita, sa Kanya pong katuruan sa araw na ito. Let us stand up and we will pray. We will have also our breaking of the bread sa araw pong ito. Kasi po ngayon yung first Friday ng buwan ng month of September. Let us pray. Oh, hallelujah. We praise you, God. We praise you, Lord, for your message, for your words na pinarinig mo po sa bawat isa sa amin. Lord, tunay nga po, Diyos, our greater needs are in the spiritual realm. Lahat ng bagay na mas dapat pahalagahan namin, yung mga spiritual na bagay para po sa amin bilang mga anak nyo. Kaya naman, Ama, ayon nga sa iyong salita, we need to increase our faith for our greater needs. To meet our greater needs, we need to increase our faith. We need to have a strong faith. And this can happen. This can be possible if we do prayer and fasting. Lord, maaaring hindi pa namin nagagawa ito, hindi pa namin napapractice. Lord, we don't want to get accustomed to it. Rather, we want to use this to increase our faith. Ito yung turo mo sa iyong mga disciples. At ito rin yung itinuturo ng inyong banal na espiritu sa mga oras na ito, sa mga panahon ngayon. Patatagin, palakasin ang aming pananampalataya sa pamamagitan ng aming mga panalangin na kasama ang pag-aayuno. Lord, your word is true. Totoo ang iyong salita. That man shall not live on bread alone, but by every word of God that comes from His mouth. Salamat po, Ama. Tulungan mo nga po kami, ang bawat isa sa amin, na mapagtagumpayan ang katuroang ito na nais nyo upang kami maging matatag, malakas, tunay ang mga pananampalataya. Upang kung dumating ang mga sitwasyon at pagkakataon kung saan there is a greater needs in our ministry, even in our personal life, mapagtagumpayan po namin ito sa pamamagitan ng aming pananampalataya. Lord, salamat po sa inyong mga salita. At kami po ay nananampalataya na kami ay tutulungan mo. Hindi man kami ngayon, hindi pa namin nagagawa yung fasting, but Lord, you are our help. Tutulungan mo kami. And to give importance yung dependent namin sa inyo rather than to depend on foods or on material things upang isustain yung aming kalakasan.
Maraming salamat po, Ama, sa araw na ito. At nawa nga po, Lord, this will bring breakthrough in your church of Shekinah One. You need faith, Lord. Real faith. You need to increase our faith. That's why nandito yung mga salita nyo, pinahahayag, itinuturo sa amin. Salamat po sa umaga po, sa araw na ito, sa tanghaling ito. Nawa nga po kayo yung nalugod namin sa pag-aaral namin ito, sa pakikinig namin ito. At tulungan mo nga po patuloy na hinihiling namin yung pagtulong nyo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Ama. Ito po yung dalain ko sa inyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen.